Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayong araw? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga sagisag at simbolong nagpapakilala sa aking lalawigan. Ano-anong sagisag ang nagpapakilala sa aking lalawigan? At bakit mahalagang makilala ng bawat mamamayan ang mga sagisag na ito? Halina't ating alamin. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga simbolo at sagisag? Mahalaga ang bawat bagay at maging ang kulay na ginamit sa isang sagisag. Ipinakikilala kasi nito ang mahalagang katangian ng isang lugar at ang mga pagpapahalaga ng mga mamamayan dito. Bilang halimbawa, pagmasdan ang coat of arms o sagisag o simbolo ng ating bansang Pilipinas. Ano-anong bagay ang napapansin mo rito? Tama, may 3 bituin. Ano kaya ang kahulugan ng 3 bituin na iyan? Tama, ito ay sumasagisag sa 3 kapuluan sa Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita rin natin dito ay ang kulay puti na ang ibig sabihin ay kalinisan. Ipinapakita nito na hindi lang tayo malinis sa ating katawan at kapaligiran, kundi higit sa lahat malinis ang ating puso at kalooban. Ang sumunod ay kulay asul. Ito ay sagisag ng kalayaan at pagkakaisa. Ipinapakita nito mapagmahal tayo sa kalayaan at nagkakaisa. Ang sumunod ay ang kulay pula na sagisag ng katapangan. Ipinapakita nito ang mga Pilipino ay handang lumaban at mamatay kung kinakailangan para may pagtanggol ang ating bayan. At ang huli ay ang 8 sinag ng araw na sumasagisag sa 8 lalawigang unang lumaban sa mga Espanyol para sa ating kalayaan. Ang mga ito ay Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Maynila, Cavite, Laguna at Batangas. Ngayon, talakayin natin ang simbolo o sagisag ng mga lungsod o lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat bagay na makikita sa simbolo o sagisag ay may kanya-kanyang kahulugan. Talakayin natin ang mga ito. Halimbawa, ang simbolo o sagisag ng lalawigan ng Isabela. Ano ang nakikita nyo rito? Tama, parang isang reyna. Ano kaya ang ibig sabihin ng reynang iyan? Tama, kung maaalala ninyo sa nagdaang aralin, kay Reyna Isabela ipinangalan ang lalawigan ng Isabela. Magaling! Ang sumunod na halimbawa ay ang simbolo o sagisag ng lalawigan ng Nueva Ecija. Alin sa mga bagay na nasa simbolo o sagisag na ito ang nagpapakita na agrikultura o pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito? Tama, kalabaw. Ang sumunod ay ang simbolo o sagisag ng lalawigan ng Albay. Anong anyong lupang tanyag sa lalawigan ng Albay ang makikita sa simbolong ito? Tama, ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa lalawigan ng Albay. Ang sumunod ay ang simbolo o sagisag ng lungsod ng Pasig. Base sa sagisag na ito ng lungsod ng Pasig, kailan kaya ito itinatag? Tama, taong 1573. Magaling! Kung papansinin natin,
Bawat sagisag o simbolo ay nagpapakita ng mahalagang bagay at katangian ng bawat lalawigan. Isa pang halimbawa ng mahalagang pagkakakilanlan ng mga lalawigan ay ang opisyal na himno o awit ng lalawigan. Narito ang halimbawa ng opisyal na himno o awit. Ang opisyal na himno o awit ay isa pa sa mahalagang pagkakakilanlan ng mga lalawigan. Maraming impormasyon tungkol sa lalawigan ang malalaman mula rito. Karaniwang inaawit ang opisyal na awit sa mga opisyal na pagdiriwang tulad ng araw o anibersaryo ng lalawigan, pista at iba pa. Isa pa sa mahalagang pagkakakilanlan ay ang mga sining na nagpapakilala sa lalawigan. Halimbawa, ang arko ng Nueva Ecija. Ano kaya ang mapapansin nyo sa arkong ito na nagpapakita ng kanilang pangunahing hanap buhay? Tama! Isang kalabaw at isang magsasaka na ang ibig sabihin ay pagsasaka ang kanilang hanap buhay. Ang sumunod ay ang arko sa lalawigan ng Sorsogon. Ano kayang hanap buhay ng mga tao dito na makikita sa arkong ito? Tama, pangingisda. Ang sumunod ay ang arko papasok ng Marawi. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung ang nasa isip nyo ay mga Muslim, tama, ang mga tao dito o mamamayan ng Marawi ay halos karamihan ay mga Muslim. Makikita naman sa eskultura ng higanting magsasaka at kanyang kalabaw sa Bugalyong Pangasinan na pagsasaka ang karaniwang hanap buhay sa lugar na ito. Makikita rin sa eskulturang ito na durian ang pangunahing produkto sa lalawigan ng Davao at pinya naman sa lalawigan ng Bukidnon. Muli nating pag-usapan ano-ano ang mahalagang pagkakakilanlan ng bawat lalawigan. Ang una ay sagisag o simbolo na nagpapakita ng mahalagang bagay at katangian
ng lalawigan. Ang sumunod ay ang opisyal na himno o awit na kakikitaan ng katangian ng lalawigan at ng mga mamamayan rito. At ang huli ay ang mga likhang sining na nasa mahalagang bahagi ng lalawigan tulad ng arko na karaniwang makikita pagpasok sa lalawigan at eskultura na nasa mga pampublikong lugar tulad ng plaza. Sa tingin nyo, bakit mahalaga naman na makilala ng bawat mamamayan ang mga sagisag na ito? Hanggang sa muli, paalam!